Now, let's go to point number 2. Tignan natin yung dialogue. Verses 22 to 26. The eternal condition. Nagpatuloy ang pagkukwento ng Panginoong Hesus. Sabi, parehong namatay yung mayaman at si Lazarus. Sabi ng verse 22, the poor man died and was carried by the angels to Abraham's side. Sa ibang translation, Abraham's bosom. The rich man also died and was buried, and in Hades, being in torment, he lifted up his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. And he called out, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus to dip the end of his finger in water and cool my tongue, for I am in anguish in this flame. But Abraham said, Child, remember that you in your lifetime received your good things, and Lazarus in like manner bad things. But now he is comforted here, and you are in anguish. And besides all this, between us and you, a great chasm has been fixed, in order that those who would pass from here to you may not be able, and none may cross from there to us. So pareho silang namatay. Ito yung kalagayan nila. Yung mayaman, napunta doon sa place of torment na tinatawag na Hades. At yung mahirap, si Lazarus, napunta on the side of Abraham, or Abraham's bosom. That is another name for paradise. Yun lang po ang ibig sabihin. This is the twist of the story. On earth, Lazarus was poor and sick and full of sores, but in the afterlife, he went directly to Abraham's bosom or in paradise. Yun ang report ng kwento. Namatay sila, and Lazarus was carried by angels to Abraham's bosom, doon sa paraiso. Pero yung mayaman, who was clothed in expensive clothing and feasting sumptuously every day when he was on earth, is now in torment and agony in Hades. Nagkabaliktad yung kanilang kalagayan. Yung dating mayaman at nasa kanya lahat ng earthly comfort, siya ngayon ang naghihirap. At yung mahirap, yung beggar, siya ngayon ang nakakaranas ng comfort. In the afterlife, there was a reversal of condition and status. Death overturns all earthly distinctions. Death is the great equalizer. Bakit ganon? Kasi ang kamatayan walang pinipili yan. Mayaman ka man o mahirap, anuman ang kalagayan mo sa buhay, anuman ang status mo sa lipunan, all of us will die. It's just a matter of time. It is not a question of if, it is a question of when. At dito makikita natin na walang pinili ang kamatayan sa dalawang tao na to na magkaiba totally ang kalagayan sa buhay. What was valued on earth is exposed as worthless in eternity. Meron bang nagawa yung kayamanan ng tao na to doon sa kalagayan niya in the afterlife? Natulungan ba siya ng kanyang madaming pera para mabago ang kanyang naging kalagayan in the afterlife? You see, Jesus gives the poor man a name, but not the rich man. Subverting the social norms of the day, where the powerful were known and the poor were invisible. Lahat tayo dito nagpunta na, no? Gumawa na tayo nakipag-transaction na tayo sa government, sa mga opisina ng gobyerno. Mahaba yung pila, normally, usually. Pero alam natin na merong mga VIP treatment. Na-witness na natin yon. And usually, yung binibigyan ng VIP treatment ng mga opisina sa gobyerno, yung mga may kapangyarihan, may connection, mga mayayaman. Yung mga ordinaryong tao, pipila kayo ng napakatagal na usually nasa labas at mainit. Anong point? Sa mundo na ito, yung binibigyan ng dangal ay yung mga makapangyarihan at mga mayayaman. Pero sa ekonomiya ng Diyos,
Ang kanyang itinatanghal ay ang mga tao na itinuturing na walang kwenta sa mundo na ito. Ipinapakita ng kwento na ito, mga kapatid, na totoo ang sinabi ni Jesus na ang mga mapagpakumbaba, ang mga mabababa, ang kanyang itataas. Samantalang ang mga mapagmalaki at ang mga mataas ang tingin sa kanilang sarili, sila ang makakaranas ng pagbaba ng Diyos sa kanilang kalagayan. Binago ni Jesus yung nakagisnan na pamantayan ng mga tao sa mundo. Yung inaakala natin na mga bagay na mahalaga ay magiging walang kwenta sa paanan ni Jesucristo. At ang mga taong binibigyan natin ng parangal ay sila pala ang pinakamababa sa paningin ng Diyos. Now, liwanagin lang po natin itong mga nabanggit po dito na mga salita. For example, yung Abraham's bosom. Ano ba yung ibig nating sabihin dyan? This is another way of talking about paradise and the presence of God and our rest in Christ while we are waiting for the resurrection of our bodies. On earth, Lazarus was poor, beggar, and full of sores, but in the afterlife, he is feasting with Abraham and experiencing the comfort of paradise. So yan lang po yung tawag dyan, yan yung paradise. Remember that the thief on the cross? Anong sabi ni Jesus sa kanya? Today, you will be with me in paradise. Ito yung tinutukoy din po sa kwento na ito. Ang tawag ng mga Hudyo, Abraham's side o the bosom of Abraham. Pero, ano ba yung Hades? Hindi tayo masyadong familiar doon, no? Pero, yung po kasing Hades and hell ay hindi magkapareho. Tignan natin, bigyan natin ng konting paliwanag. Umpisahan po natin dun sa term na Hades. In Greek mythology, Hades is known as the god of the underworld or the place of the dead. Yung mga mahilig magbasa ng mythology. Pero, in the New Testament, Hades simply means death or the grave. Yun po yung ginamit dito. Yun lang ang ibig niyang sabihin dito. Hades means death or grave. While yung hell na ang term po ng New Testament ay Gehenna is a place of judgment. So, merong pagkakaiba. Merong distinction. Now, the New Testament, however, takes the word Hades into a more specific meaning as the place, listen to this, as the place for temporal punishment for the wicked as they wait for their final judgment in hell. So ganito, ang Kristiyano, kapag namatay siya, didiretso siya sa langit sa presensya ng Diyos. Diretso tayo in the presence of God pag namatay ang Kristiyano. Pero kapag ang namatay ay unbeliever, hindi pa siya didiretso sa impyerno. In fact, wala pang laman ang impyerno ngayon. Wala pang laman ang impyerno. Wala pang laman ang hell. So, hindi totoo yung pinapakita sa mga cartoon and movie na nandun si Satan, siya yung hari ng hell. Hindi po. Ang hari ng mundo ay si Satan. Yun ang sabi ng Biblia. Pero, kung wala pang laman ang hell, saan napupunta yung mga unbeliever kapag namatay sila? Dito po, sa Hades na tinatawag natin. So, hindi pa pala sila didiretso in hell. Pupunta muna sila dito sa Hades, which is a temporal place for punishment. Hindi po ito purgatorio. Liwanagin din po natin, no? Hindi po ito purgatorio. Kasi, in the theology of the Roman Catholics, yung purgatorio, may pagkakataon pa yung mga nandoon according to them na makapunta ng langit eh. Diba? Kaya nga nagbabayad ng indulgence at ginagawa yung mga samot-saring ritual. Kasi kaya nga purgatorio yung tawag, pinupurga yung mga natitirang kasalanan nila. Yun ang pagtuturo ng Roman Catholic Church. Pero in the New Testament, Hades, even though is a temporal punishment for wicked, wala na pong maliligtas kapag napunta ang isang tao dito sa lugar na ito. At the final judgment, didiretso na siya sa hell. So liwanagin lang po natin para hindi tayo malito pagdating po dito. So, saan napunta yung rich man? He was sent in
Hades, awaiting his final judgment in hell. So, sabi ng talata, he was in anguish. He is in agony in Hades. And this is a clear reference to his torment or punishment that he is already experiencing in Hades. Pinaparusahan na sila doon pa lamang. At magiging final ang judgment sa kanila kapag ipinadala na sila sa impyerno. Pero ngayon, lahat ng mga unbeliever, lahat ng mga taong masasama, doon sila didiretso kapag namatay sila. Therefore, mga kapatid, Hades is a place for the unrighteous who refuse to obey the gospel of Christ. Take note, however, that no believer will be in Hades when they died. Yung mga mananampalataya, diretso na sila sa langit kapag namatay sila, awaiting the resurrection of their bodies. Pero yung mga unbeliever, dito sila mapupunta. Dito pa lang, nararanasan na nila yung judgment para sa kanilang mga kasalanan. Pero ito po yung gusto kong bigyan natin ng pansin. Tignan po ninyo, pansinin ninyo kung paano in-address nung mayaman si Abraham. Anong tawag niya kay Abraham? Father. Father Abraham. Nangangahulugan na itong rich man na to ay isang Hudyo. Ibig sabihin, this rich man who is a Jew is appealing to his physical lineage to Abraham as the great ancestor of the Jewish people. Umaasa pa din siya. Somehow. Sabi niya, ikaw po, Abraham, ang aming ninuno. And I am a Jew. I'm calling you as our father. Merong assumption itong mayamang tao na to. And what is that assumption? The rich man is assuming that since he is a physical descendant of Abraham, he has a right to be heard. Kinausap niya directly, di ba? Sabi niya, Father Abraham. Ibig sabihin, inaakala ng lalaki na to, kahit nandun na siya sa Hades, iniisip pa rin niya na meron pa rin siyang karapatan na pakinggan. Ibig sabihin, dinala niya maging sa afterlife yung kanyang pagiging entitled. Kasi mayaman, kasi Hudyo, in his thinking, in his mind, dapat akong pakinggan ni Abraham. The rich man believes that he must not be in the place of torment. This is the prideful assumption of the rich man and all rebel sinners. Mga kapatid, wala pong magbabagong makasalanan even in the place of torment. Imagine the pride and the arrogance of this rich man. Akala niya dahil lahi siya ni Abraham, wala siya dapat doon sa lugar na kung saan pinaparusahan siya. In other words, ang kanyang mindset, dapat nasa piling ako ni Abraham kasi mayaman ako, kasi Hudyo ako. I do not deserve this place. Yon ang assumption ng mayamang lalaki na to. Even in the afterlife, this guy is still full of arrogance. He told Abraham, inutusan niya si Abraham. He told Abraham to have Lazarus to dip the tip of his finger in the water to cool his tongue because of his agony in the flame. Even in the place of torment, this rich man still thinks that Lazarus is his slave. Imagine yung yabang ng tao na to. Nag-a-assume pa din siya na meron pa rin siyang karapatan na utos-utusan si Lazarus. Ito po yung binabanggit ko kanina na he is not ignorant about the condition of Lazarus nung nabubuhay pa sila. Kasi kilala niya. Alam niya na merong nangangailangan ng kanyang tulong doon sa gate ng kanyang tahanan. Pero winalang bahala niya. Pinabayaan niya. Hindi niya binigyan ng tulong. Pero, even in the afterlife, mataas pa rin ang tingin niya sa kanyang sarili. Ina-assume pa din niya
na meron siyang kapangyarihan. Minamaliit pa din niya si Lazarus. Ano po ang itinuturo nito? The attitude of the rich man in Hades teaches us that people who will go to hell will remain unchanged and unrepentant. Akala natin na kapag napunta na sa impyerno yung mga tao, akala natin magsisisi na sila. Kasi na-realize nila, oo nga, tama ang salita ng Diyos. Iniisip ng madaming tao na ang hell, meron pang pagkakataon ng mga tao doon para magsisi. Akala ng madami, napakasama naman ng Diyos na pangwalang hanggang parurusahan ang mga tao nasa impyerno. Hindi ba pagkakataon nila yon para magsisi? Hindi po. Maliwanag ang sinasabi ng mga talata na ito na even in hell, people will not repent of their sins. People in hell will remain arrogant toward God and will refuse repentance. Kaya nga merong mga ibang theologian, ang itinuturo nila, there will come a time na mawawala daw ang impyerno at ang lahat ng nandoon. Kasi nga daw, they cannot imagine na pangwalang hanggang pagpaparusa ang daranasin ng mga tao na nandoon. Why? Kasi nga po, mali ang ating assumption. Iniisip natin na mas mahabagin pa tayo kesa sa Diyos. Pero kung meron mang maliwanag na bagay na itinuturo po ang mga pangyayaring ito sa ating kwento, yun po ang katotohanan na even in hell, people will refuse Jesus Christ. Even in hell, people will reject the gospel. There is no indication in the scripture that people in hell will repent of their sins and humble themselves before God. Mananatili sila sa kanilang hatred toward God. And mababasa natin yan in the book of Revelation, di ba? Nung nakaranas na sila ng mga pagpaparusa mula sa langit, nagsisi ba sila? Hindi. All the more, nagalit sila sa Diyos. Mga kapatid, ganun po ang nature ng kasalanan. That only the sovereign grace of God can change. Sabi nga po ng isang author, the door of hell is locked from the inside. The door of hell is locked from the inside. Kasi sabi ng iba, hindi ba sila bibigyan ng second chance? Paano sila bibigyan ng second chance? Ayaw nga nila sa Diyos. They would rather remain in hell and be angry toward God than be with God forever. Ganon ang nature ng kasalanan, mga kapatid.